Hello everyone! Egg tart nga naman po ang recipe for today. Pero hindi na-achieve yung egg tart na inaasam. At least ay na-experience namin gumawa at hindi nga ganun kadali lalo na pag walang baking tools. Una nga pong ginawa namin dyan ay yung egg tart shell. Kinailangan lang namin dyan ng butter, flour at tubig. Gumawa lang kami dyan ng dough. As you can see, mga normal na gamit pang kusina lang ang mga gamit namin dyan. Andyan ang tinidor na gamit namin pang mix imbes na electric mixer para mabilis. Andyan din ang panandok ng kanin, kutsara at baso. Akala kasi ganun lang kadali dahil nakagawa naman kami ng cookies na yan lang ang gamit. Ibang usapan na pala pag may mga dough ang gagawin. Gusto ko na sanang ihinto kasi baka sayang lang yung pagod namin. Pero tinuloy na lang at nang may makain ang mga bata. Tinyaga ko na lang na halu-haluin yung ginagawa ko hanggang makagawa kami ng dough. Dahil feeling ko parang malambot yung nagawa namin, nagdagdag ako ng flour which is pinagsisihan ko in the end. Dapat pala hindi na ako naglagay pa ng naglagay kasi nung naluto yung egg tart, super tigas nung egg tart shell. Di bale gagawa na lang ng iba soon para ma-perfect. Hindi naman kasi ako baker at first time ko yan gagawin kaya syempre normal lang ang magkamali. Sana next time ma-perfect at ma-achieve na yung Portuguese egg tart na gusto talaga naming gawin. Sa part naman ito, yung egg tart filling naman na ang iniihahanda ko. Nilusaw ko yung asukal sa warm water at naghanda ako dyan ng 6 na itlog which is napadami na naman. Hiniwalay ko lang yung egg yolk dahil yun lang naman yung gagamitin. Saka ko hinalo yung gatas, gumamit ako dyan ng premium milk na bibili lang sa supermarket. Pero mas maganda yata gamitin yung evaporated milk dahil experiment lang ang ginagawa namin kahit anong gatas na lang na nakita ko ang nilagay ko dyan. Kain lang yung filling para maalis yung mga buo-buo na itlog tsaka ilipat ng lagayan. And then, set aside para yung shell naman na ang gagawin. So, dahil wala nga talaga kaming naaayon na sangkap para mag-bake, bumili ako dyan ng aluminum na paglalagyan, kaso medyo malalaki at yan lang ang talagang available. Hindi na nga din mapakali dyan yung alaga ko at nakipaggawa na din. Hinayaan ko na lang din siya para mapabilis yung paggawa namin. Kasi naman napakatrabaho ng egg tart na yan. Totally kami lang din naman ang kakain yan. Hindi ito perfect pero kailangan naming tapusin para hindi sayang yung pinangbili ko dyan ng ibang ingredients. Nang makagawa na nga ako dyan ng 4 na piraso ay hinayaan ko na yung alaga ko na siyang tumapos sa paggawa ng egg tart shell. Sinimulan ko na nga ding isa lang yung 4 na nagawa ko para makita kung ano ang resulta ng ginawa namin. Sinet ko nga pala dyan yung oven sa 200 degree temperature at 20 minutes lang. Time to time nga ay chine-check ko yung oven baka kasi masunog din yung binibake. Habang busy ako sa may oven, hindi ko na malayan na nakadami na pala ng gawa yung alaga ko. Patapos na nga din siyang gumawa. Habang tumatagal nga pala, naaamoy na din namin yung masarap na amoy ng egg tart. Sabi nga ng alaga ko, ang sarap na daw ng amoy. Ang problema lang yung egg tart shell. Di bali na lang daw basta masarap. After nga ng 20 minutes ay luto na din yung egg tart. As we expected, yung shell niya nga ay matigas. Pero good siya pag bagong luto. Next time ulitin ko ulit gumawa, sana ma-perfect na. Wala naman problema sa filling, yung shell lang talaga ang naging problema. Akala ko ganun lang kadali gumawa nito. Pero kung napapanood nyo man ito, please comment nyo naman yung exact measure ng ingredients. Mali yata kasi yung sinunod ko. Pero kahit ganun pa man, masarap at malasa pa din naman yung nagawa namin. At tila walang hindi masarap sa alaga ko at nakadami pa siya dyan. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye!